Hi guys, we're back again, Marco 1 TV. Actually, meron akong good news sa inyo ngayon. May kwento sa aking long process ng papers, no? So, this is it. Ayun, makikita natin yung result, no? So, ngayon, late ko na siya binag. November 24 na ngayon, 2024. Kasi dahil sa maraming nangyari dito sa amin. So, wait lang guys ha. Continue ko lang. Kalimutan kong i-on yung earphone ko. At syempre, kukuha muna tayo ng coffee habang nagkikwentuhan. At kain tayo ng tinapay na may palaman na mayonnaise and egg. Labas muna tayo ng kwarto dahil natutulog yung dalawang bata. Naku, wag na saksak ang huwagin natin na kapihan. So ito, painitin ko lang muna. Kuha tayo ng plato, syempre yung I Love Smile. At syempre, kuha tayo ng kutsara. Ayan. Ito. Teaspoon. Pero since magpo-coffee tayo, coffee spoon. So, ayan o. Ito, labas muna tayo habang hinihintay natin na kumulo yung coffee. So, ayan, dito pa na ako guys ngayon sa Pilipinas nagbablog lang ako para makita nyo yung proseso ko. Paano yung mga ginawa ko, yung journey ko. Yung the last time na upload ko guys, yun yung sa St. Luke's. Tatapos ko lang ng upfront medical, no? Bumalik ako November 7 para dun sa final decision nila at dun sa x-ray ko again kung may nagbago ba o wala. So, good news naman at ang sabi ng doktor sa akin doon is same result pa rin naman yung nakita sa x-ray ko at ayun nga, negative sa sputum. So ayun, nakakatawa. Nagpasalamat talaga ako, nag-thank you ako sa kanya ng time na yun. At ayun, masaya akong umuwi. Nawala yung pagod ko, no? Kahit galing probinsya, travel na Manila, ganun. Nakawala ng pagod guys, lalo na ayun nga, yung makarinig ka ng ganung balita. So, yun, napakatagal ng proseso ko guys. Since August ako nagpa-upfront medical. Pinabalik ako ng August, I think August 12 ako nagpa-upfront. Tapos bumalik ako ng 17 ata. Check ko na lang ulit. Pero basta ganun nangyari, no? Bumalik ako after 5 days. Then after ko bumalik doon, binigyan ako ng letter. Then sabi sa akin na ayun nga, pinag-test ako, tawag dito, yung pinag-test ako dun sa 4th floor ng sputum. So check nila yun for Canada. Pupunuin mo yung grabe 20 ml. So naka 2 days ako dun. Hindi na ako nag 3 days. Yung iba mostly 3 days. Ako 2 days lang. Pinilit kong tapusin nung second day ko kasi talagang gusto ko na matapos. Gusto ko na umuwi ng probinsya. Pabalik-balik ako, tapos may trabaho pa ako nun. So hirap na hirap ako sa work ko pagsabayin kasi panay ang ko, absent ko. So napakahirap ng sitwasyon guys. Talaga. So ganun talaga pa nag-a-apply, no? Gusto natin yung makapunta, lalo na dream country na natin to, yung Canada, di ba? So yan. Tapos na nun, uwi ako, pahinga, maraming iniisip, siyempre may trabaho. At until na decision na ako na mag-resign na lang sa company. So, hindi ko na rin kasi masyadong ma-focus yung sarili ko sa pagtatrabaho dahil panay yung isip, ang dami ko iniisip, wala akong minsan ng focus. So, ayun, September nag-resign na ako. So, until na wala akong work, no? So, ayun, ang hirap ng walang trabaho guys. So, tapos, siyempre, kasabay pa nun nung yung lesson ko sa French. Gagawa tayo ng lesson again sa French guys. Papakita ko sa inyo yung mga
videos ko. So may ilalagay akong sample ng video ko dito na ayun, nagsasalita ako ng French. Yan yung natutunan ko in just I think 20 days sa pagtuturo sa amin ng French. Kasama na yan sa binayaran ng employer yan. Wala akong binayaran dyan guys, medical lang binayaran ko, upfront lang. So kasama yan at may magandang pathway para dyan din. So talakayin natin yan sa next vlog natin. So sample ko sa inyo yung clip ko dito nang nagsasalita ako ng French at yung mga screenshot namin ng namin, no. Blur ko na lang siguro yung mga mukha nila kasi hindi allowed, or yung video ko na lang with my family ilagay ko rito guys, ha. Panoorin nyo to. Bonsoir, bonjour, aujourd'hui c'est mardi, le 29 octobre 2024. Je m'appelle Marc Sherwin Velasco, mon prénom c'est Marc Sherwin, ça s'écrit M majuscule A R K espace S H U R W I N. Mon nom de famille c'est Velasco, ça s'écrit V majuscule U L A S C O. Elle s'appelle ma femme, elle s'appelle ma Florence Velasco. J'ai une fille et ma femme est enceinte. J'ai une fille, elle s'appelle Taisha Jaria Velasco. J'habite à Santiago, dans la province d'Isabela, au Philippines. Aujourd'hui à Santiago, si nuages il pleut. Je parle Tagalog, Ilocano, anglais et français. Elle parle Tagalog et anglais. Ma date de naissance 1989. Ma date de naissance 1989. J'ai 35 ans. Elle a 32 ans. Ma fille, 3 ans. J'ai 12 sœurs, mais pas de frères. Au Philippines, je travaille chez Guangzhou Asia Philippines à Pampanga. Je suis technicien graphiste. Au Québec, je vais travailler chez Acier Valkyrie à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Je vais être technicien graphiste. Mon numéro de téléphone, c'est le +63 966 681 2144. À digitaliser, j'aime m'atelier, faire des blagues, faire des dessins, lire et étudier. Tout le monde, et de toi. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. So ayun, napanood niyo yung French ko. Yun yung sample ng ating French. So napakaganda matuto guys. Ang sarap. Lalo na kung gustong-gusto mo talaga yung pinag-aaralan mo. Wala namang imposible guys eh. Kung gusto mo talaga, talagang matututo ka. Kung desidido ka na matuto, ayun, matututo ka talaga. So ayun, pag-usapan natin yung regarding dun sa pag-apply ko ng biometric kasi natapos na ako dun sa upfront ko, dun sa Jet State Looks at dun sa SM Lasso. Ayan, natapos na yan, nakadalaw medical tayo. So ayun, yung sa IRCC natin, lagi kong tine-check yun kung may updated na ba siya, kasi nakakaba talaga guys, sa totoo lang. Nakakaba siya kasi ayun. Sandali lang guys, balik tayo sa loob, baka mainit na yung kape. Doon natin tuloy pag-usapan natin, okay? Ayan, so hindi pa rin mainit yung machine natin, no? Hintayin lang natin. So ayun, may good news ako sa inyo guys. Ayun, excited ako na sa inyo na i-share yung aking blessings na na-receive November 20, 2024. Ayan, saktong-sakto pa sa nung nanganak yung misis ko. Actually, November 19 ko siya na-receive pero hindi ko talaga siya ino-open. May na-receive na ako noon. Nag-send yung tawag dito, yung IRCC sa email ko. Kabado ako ng time na yan, November 20 pala, sorry. November 20 nag-send. Yan. Tapos November 19 nanganak yung misis ko, no. So ang dami kong grabe, ang daming nangyari talaga nung time na yon. Kasi kung nabalitaan nyo guys, no, nagkaroon ng 3 bagyo dito sa Isabela. Bagyong Nika, nakalimutan ko yung pangalawa. Yung pangalawa hindi lumihis naman, kumbaga naramdaman lang namin yung
ulan, pero yung una talaga napakalakas guys. Nilipad yung bubong namin. Share ko sa inyo yung yung experience ko dito, no. Tapos yung pipito, grabe lakas pa. Sobra, grabe dami. Tapos nag brown out pa sa amin ng almost 10 days. Isipin nyo 10 days para akong nabubuhay sa unang panahon na nag-iigib doon sa bombahan. Kasi di sa probinsya uso yung jetmatic, no, yung binobomba, ganyan. Tapos siyempre igib, ang init, may bata akong kasama, tapos yung anak, yung misis ko pa, nanganak na. So nagkasabay-sabay yung yung nangyari. Buti na lang nagpapasalamat ako guys dahil nandiyan yung mga tita ko na napakabait. Pinatira kami sa bahay nila. Kaso nung pinatira kami doon, late ko na rin siya nasabi noon. Siguro lumabot na rin kami ng 8 days bago kami pumunta doon para lang makigamit ng aircon, ng kuryente. So ayun. Tapos nung time na yun, birthday na nung anak ko, umuwi na kami, nakafakto pa, November 18, ayun, magpapacheck up lang tayo ng misis ko, biglang itinakbo sa hospital, nanganak siya guys. So, ang daming nangyari, so kwento ko na lang later on. So, ayun, yung time na yun, ang dami kong iniisip, siyempre, iniisip ko pa kung ang biometric ko nga, diba? Kasi sa biometric guys, talagang para kang dumadaan sa butas ng karayom, talaga sobrang hirap. Yung kasamahan ko kasi, yung iba sa ibang company, kasama ko nag-aaral dito sa French, no? Actually, nakwento nila sa akin na na-refuse sila. Hindi naman total reject, refuse yun. Iba kasi yung reject, iba refuse. So, doon ako kinabahan. Sabi ko, grabe. Parang hindi pa pala sigurado yung proseso mo since March pa process yung papers mo. Tapos, nag-medical ka, na ganun. So parang iniisip ko parang hindi pa sigurado. Alam mo yun, pag na-refuse ka, ang dami pang hihingiin sa'yo. Tapos, madidelay ka. Sobrang tagal. So, umabot na wala pa akong trabaho, iniisip ko. Tapos may mga bayarin pa ako. Hindi ko lang parang bayaran na. So, ito. Yun, sobrang kabado talaga akong time na yun. So, ngayon, guys, good news na talaga. Ang result natin sa biometric, guys. Approve ng ating biometric guys. Approve. Thank you Lord. Nung una hindi ako makapaniwala, hindi ko alam kung refuse siya approve, pero nag-search ako sa YouTube, sa Instagram, sa Google na ayun, ganun yung visa approve. Tapos nagtanong din ako dun sa officer namin, kay Sir Gilbert. Hi sa'yo Sir Gilbert, maraming salamat from iPams po. Ayun, talagang sabi niya, sa tingin ko sir, approve ka na. Nag-search ako, ganun pala yung approve. So ayun, yung pagod mo dun sa bagyo, yung hirap mo sa hospital, yung lumabas yung anak ko, sobrang nawala yung pagod ko, lalo na yung lumabas pa yung visa, talagang double gift. So ayun, sobra. Ipakita ko sa inyo guys, ito yung message ng IRCC. Ganito yung lalabas kapag approve yung visa nyo. Ipakita ko sa inyo ha. Yan. So ganyan yung visa na lalabas. So ayun, sobrang thank you talaga ako kay Lord. Dahil ayan, wakas may visa na rin tayo. Ang hinihintay ko na lang sa ngayon is yung PIDOS. Yung PIDOS kasi accredited sila ng IPAMS. So IPAMS na magpipidos sa amin. So, pero hindi ko alam, lito kasi ako. Nung una kasi nagpidos na ako yung sa certificate. Hindi ko sure kung iba pa rin yung pidos na online. Baka isa rin yun para pagka nagpidos na kami, sigurado na aalis na kami guys. So, ayun guys yung proseso ko ng biometric. Ayun, natapos ko yung medical ko sa St. Tox ng November 7. Tapos na-receive ko yung result ko ng upfront medical at the same time ng biometric visa ko noong November 2024. So yung sa St. Luke approved, yung sa upfront, and then sa visa ko approved. So ayun guys, talaga sobrang hirap pero worth it lahat ng pagod guys. Kaya ayun, ay yung kwento ng aking biometric visa. Maraming salamat po guys. Maraming salamat sa pakikinig. I hope na meron kayong
natutunan, no? Siguro next na video ko guys, yan, yung step by step na talaga na sa ngayon kasi na-excite na ako talaga, pero uulitin natin to ulit at bibigyan natin ng magandang breakdown. Ayun lang, maraming salamat. Subscribe kayo sa aking channel, Marco 1 TV. Thank you.